Hi! Ako si Doc Roel at ngayong umaga, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagdodonate ng dugo o blood donation. Marahil ay marami na sa atin ang pamilyar o di kaya may ideya na kung ano ang blood donation. Ito ang proseso ng pagkuha ng dugo mula sa isang malusog na donor para itest, paghiwa-hiwalayin, at ihanda para maibigay o maisalin sa mga nangangailangan nito. Dahil sinamahan niyo kami ngayon, malamang ay interesado kayo na mag-donate ng dugo, pero baka may mga tanong o agam-agam kayo tungkol dito. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang mga facts at myths tungkol sa pagdodonate ng dugo. Hindi ko bisa mag-donate daya kasi masakit. Ang pupota kagisan ng kundaya. Sabi ni Tatay Amado, ayaw niya daw mag-donate kasi napakasakit daw tsaka baka maubos daw yung dugo niya. Ang pagdodonate nga ba ng dugo ay napakasakit at nakakasama sa kalusugan? Ito ay isang myth. Siguro sa umpisa, kapag itinusok ng karayom, makakaramdam ka ng kaunting sakit. Pero ito ay pansamantala lang at di mo na ito mararamdaman matapos ang ilang sandali. Ang pagdodonate ng dugo ay isang simple, ligtas, at mabilis na proseso. Kadalasan natatapos ito sa loob ng 30 minuto lamang kung isasama ang donor screening. Hindi rin ito nakakasanhi ng nakakasamang pagbawas ng dami ng dugo at nutrisyon sa katawan. Sa katunayan, kulang-kulang kalahating litro o 2 baso lang ng dugo ang nababawas sa iyo kapag ikaw ay nagdo-donate. Giban sa pagiging ligtas, ito ay nakapagdudulot din ng benepisyong pangkalusugan gaya ng pagpapababa ng BP, pagpapababa ng mga tsansa ng pagkakaroon ng sakit sa puso, at pagtulong sa pagpapasigla ng produksyon ng panibagong dugo. Ay, willing pa ba ta mag-donate og dugo? Ay, dili lang ko, kay tiguang naman ko, ang ngayon na nas mga bata noon. Si Lola Gaudens naman ayaw daw mag-donate ng dugo kasi matanda na daw siya. Ang sabi niya, ang pagdodonate ng dugo ay para sa mga bata lamang. Ito ba ay isang fact o myth? Ito ay isa ding myth. Maaaring mag-donate ng dugo ang mga donor edad 16 hanggang 60 taong gulang. Kung ikaw ay isang regular na donor, maaari kang mag-donate hanggang ikaw ay 70 taong gulang kung mananatili ang iyong pagpasa sa pagsusuri ng doktor. Pero si Lola Gaudens, medyo matanda na. More than 80 na kasi siya, kaya huwag na natin siyang isama. Mag-donate kiti Dara? Haan to? Saan ko kaya't ad-donate ti Dara? Sa haan mabalin tagamin, masipog nakdok. Sabi ni Ate Charmaine, hindi daw siya pwedeng mag-donate kasi buntis siya. Ito ba ay isang fact o myth? Ito ay isang fact. Hindi pwedeng mag-donate ng dugo ang isang babaeng buntis. Pagkatapos manganak, maaari lamang mag-donate ang isang babae makalipas ang 1 taon. Ngunit kung siya ay nagpapasuso pa ng supling o nagbe-breastfeeding, hindi mo na siya papayagang makapag-donate hanggang sa makalipas ang 3 buwan mula sa pag-awat o pagtigil ng pagbe-breastfeeding. Kung siya naman ay nakunan, maaari siyang mag-donate ng dugo makalipas ang 6 hanggang 12 buwan, depende kung siya ay naraspa o hindi. Para naman sa mga babaeng nireregla, okay lang, pwede ka pa rin mag-donate basta ikaw ay nakapasa sa inisyal na pagsusuri bago mag-donate ng dugo. Padi, maya mag-donate ki dugo? Di ako dyan, dakol kong tato. Si Kuya Dominic naman nagtatanong, pwede daw ba siya mag-donate? Napakadami niya daw tattoo. Bawal nga ba mag-donate ang mga may tattoo o body piercings? Ito ay isang myth. Sa Pilipinas, kung may tattoo o body piercing ka, pwede ka pa rin mag-donate. Siguraduhin lang na nakalipas na ang 12 buwan mula sa huling pagpapatattoo o paglagay ng kahit anumang body piercing bago mag-donate ng dugo. Oops! Teka lang! Ayon sa huling update mula sa DOH Academy, maaari nang mag-donate 3 buwan mula sa huling pagpapatattoo o body piercing.
Gapakay ko bundanit sa luho apay madaklim magabagi ng mga pagamot or maintenance. Si Mujihad naman nagtatanong, pwede daw ba siya mag-donate napakadami niyang iniinom na gamot at maintenance? Hindi nga ba pwedeng mag-donate ang mga taong may iniinom na gamot? Ito ay isa ding myth. Kadalasan, hindi pinagbabawal ang pagdodonate ng dugo para sa mga taong may iniinom na gamot. Mas nagiging dahilan pa nga ng pagkakadiskwalipika ng isang potensyal na donor ang dahilan kung bakit siya nabigyan ng gamot. Ibig sabihin, yung sakit niya mismo. May ibang gamot din na kapag nainom ay nangangailangan ng pahinga o paghihintay ng ilang araw bago payagang makapag-donate ang isang tao. Ilan sa mga gamot na ito ay ang mga sumusunod. Kung ikaw ay nakainom ng antacid, mga NSAIDs o mga pain reliever, contraceptive pills, gamot pang-allergy, food supplements at mga vitamins, walang problema, pwede kang mag-donate anytime. Kung ikaw naman ay nakainom ng aspirin, kailangan mong maghintay ng 3 araw kung isang beses mo lang siyang nainom or 3 linggo kung ito ay iyong maintenance. Para naman sa mga taong nakainom ng antibiotics, kailangan mong maghintay ng 1 buwan bago ka makapag-donate. Hindi ko kuno pwede ka-donate dugo kay may high blood ko ka-diabetes, bawal na sa akon. Sabi ni Ate Michelle, bawal daw siyang mag-donate kasi may high blood at diabetes daw siya. Bawal nga bang mag-donate ang mga taong may high blood at diabetes? Ito ay isang myth. Maaaring mag-donate ang isang taong may high blood o diabetes kung ang kanyang BP ay hindi lalagpas sa 160/100 at ang blood sugar ay kontrolado. Kahit na ikaw ay umiinom ng mga maintenance na gamot para sa alta presyon at diabetes, okay lang. Pwede ka pa rin mag-donate matapos kang tignan at masuri ng doktor na kasama sa donor screening. Hindi ko pwede doon na kay sabay tumada noche. Si Kuya Don naman hindi daw pwedeng mag-donate kasi kakagaling niya lang daw sa inuman. Hindi nga ba maaaring mag-donate kung nakainom ng alak? Ito ay isang fact. Kung ikaw ay galing sa inuman, kapatid, magpahinga ka muna. Pero huwag masisiraan ng loob. Pwede ka pa rin mag-donate pagkalipas ang 12 hanggang 24 na oras. Siguraduhin lang na nakabawi ka na ng lakas, tulog at pahinga. Bila na ako ma-donate dugo kay kakabakuna ko lang kapon. Sa oktor na lang. Sabi ni Hubert, hindi daw muna siya magdodonate kasi kakapabakunan niya lang daw kahapon. Hindi nga ba pwedeng mag-donate kung kakapabakuna lang? Ang sagot dito ay depende. Depende sa kung anong klaseng bakuna ang iyong natanggap. Kung ikaw ay nakatanggap ng bakuna na naglalaman ng toxoid o mga killed vaccines gaya ng sumusunod, maaari kang mag-donate ng dugo anytime. Kung ang natanggap mo naman ay napapabilang sa mga tinatawag na live attenuated vaccines gaya ng sumusunod, kailangang maghintay ka muna ng 1 buwan bago makapag-donate. Liban na lang kung ang natanggap mong bakuna ay bakuna laban sa rabies, kung saan kailangan mong maghintay ng 1 taon bago makapag-donate. Type O ang dugo ko. Hindi naman to bihira, kaya hindi ko na kailangan mag-donate ng dugo. Si Ate Tricia naman, hindi daw bihira ang kanyang blood type kaya hindi na kailangan na i-donate niya pa ang kanyang dugo. Tama nga ba ito? Ito ay isang myth. Kung ikaw ay may blood type na O, ikaw ay isang universal donor. Ibig sabihin, maaaring i-donate ang iyong dugo sa isang taong nagtataglay ng ibang blood type sa mga pagkakataong emergency o nangangailangan ng mabilisang pagsali ng dugo gaya ng malubhang aksidente. Ang blood type na O ay ang pinakapangkaraniwang type o uri ng dugo. Sa katunayan, 45 to 48% ng mga tao o almost kalahati ng populasyon ay may blood type na O. Subalit sa kadahilan ng madalas na nagagamit ang type O na dugo, mabilis din itong nauubos. Kaya kahit na anong blood type ang meron ka, ang dugo mo ay kinakailangan at mahalaga. Ang dugong iyong idodonate ay tiyak na makakaligtas ng buhay.
Kahit sino sa atin ay posibleng maging donor. Iba na lang kung ikaw ay meron ng alinman sa mga sumusunod na sakit. Mga sakit sa dugo gaya ng anemia, polycythemia at mga bleeding disorders, mga sakit sa puso o mga operasyon sa puso, malubhang sakit sa baga, anumang uri ng cancer, kumbulsyon, seizure or epilepsy. Kung meron ka ng alinman sa mga ito, hindi ka na pwedeng mag-donate ng dugo. Pero kung wala ka naman ng kahit na alin sa mga ito, tara na't mag-donate. Huwag hayaang mapigilan ka ng mga myths na ito. Muli, ito po si Doc Ruel na iniimbitahan kang maging bayani. Mag-donate ng dugo.